pang precision strike. Nakuha agad ng AFP Lady Gunner ang target nilang panalo kontra DFA Emissaries. Walang inaksayang pagkakataon ng AFP matapos nilang pataubin ang DFA sa isang mabilisang 3-0 sweep. Sa unang set pa lang, agad nang ipinakita ng Lady Gunner ang kanilang pagiging back-to-back champions sa score na 25-13. Sinubukan ng Emissaries na bumawi sa ikalawang set, ngunit hindi nila napigilan ang matinding plays ng AFP at natapos ito sa score na 25-22. Pagdating ng third set, tuluyan nang tinapos ng Lady Gunner ang laban sa score na 25-15. Yung performance ng mga imports, so maganda yung kanilang pinapakita. Kaya nakuha nila yung game ngayon. Tsaka sa tulong na rin ng mga regular. So malaki yung yung contribution nila kaya nanalo sila sa game yun. Para naman kay DFA coach Jose Marie Reyes, lamang din talaga sa experience ang kanilang naging kalaban. Kaya nahirapan silang makakuha kahit isang set. Advantage din kasi ng kalaban namin is almost everyday din sila nagtitraining. Kami once a week lang. So, experience, pangalawa, then pangatlo, mga veterano. Yun, mga veterano yung kalaban namin. Kami, kumbaga, mga bata pa. Gandang floor defense. Tira Terta doon. Dalawang rookie team naman ang nagharap sa Game 2 kung saan hindi naging madali ang laban ng PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NCMH Wellness Warriors. Ngunit napagtagumpayan ito ng PhilHealth at tinapos ang game sa score na 3-1. Sa unang set, nagpakita ng determinasyon ang PhilHealth nang makuha nila ang panalo sa score na 26-24. Pero bumawi agad ng NCMH sa ikalawang set nang maagaw nila ito sa score na 22-25. Sa ikatlo at ikaapat na set, hindi na pumayag ang health insurers at tinapos na ang dalawang set sa score na 25-21 at 25-19 na nagsara sa laban. Sa preparation, una-una yung positioning nila sa defense and also sa offense. Then, meron kaming changes ng konti sa position ng players na nasa loob sa offense. Kaya nakapag-adjust na ng maayos. Para naman sa Wellness Warriors, bilang rookie team, kailangan pa nilang magpalakas ng stamina bilang paghahanda sa susunod pa nilang laro. Kasi nga first time namin sumali, siguro kulang pa talaga yung training kasi may mga trabaho. Then yung imports namin may mga trabaho din. Kita naman natin yung game ngayon, kapos talaga. Kulang ang stamina. Siguro focus ulit kami sa training. Then palakas ng stamina para sa mga susunod pang games makuha na namin. Soccer Jets. First point. Courtesy of San. Sa huling match, hindi nagpatinag ang Comelec Suffragettes sa pagsisimula ng kanilang kampanya matapos nilang makuha ang 3-0 win laban sa NHA Home Masters. Mula umpisa hanggang dulo, kumamada ang Suffragettes gamit ang kanilang solido at mahusay na pagbuo ng plays, kaya natapos agad ito sa score na 25-20, 25-12 at 25-23. Ngayon kasi ang medyo yung mga imports nila malakas pumalo. May iba't iba klase, may yung variety ng attacks nila. Iba-iba hindi madaling basahin. So nag-prepare lang kami sa defense kung paano umatake yung imports. At the same time, hard service sila so kailangan din namin pinag-aralan namin yung first ball namin. Bigumang makuha ang panalo, nakikita na ni NHA coach Albert Babiera na nagbubunga ang trainings na kanilang ginagawa. Laro namin error yung laging mali namin dahil dumidikit na ang score eh. Nagkakamali kami sa error palagi. Yung siguro yung sa susunod na game namin, yung ginagawa namin nung laro namin ngayon sa Comelec, yun din ang gagawin namin sa susunod naming game. Kaya lang less error na.
nakukuha na namin yung receive, yung ibang, yung coverage. Yun, practice pa lang. Totally more practice pa para makuha namin yung dalawang game namin. Sana manalo kami doon. Abangan ang susunod na match schedule ngayong darating na linggo, April 6, live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang NHA Home Masters laban sa NCMH Wellness Warriors. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra DFA Emissaries sa Game 2. At BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon.